Noong bata pa ako, madalas akong sabihan ng lola ko na huwag papasok sa mga baryong madidilim. Sabi niya, may mga lugar sa Pilipinas na hindi basta-bastang nilalakaran sa gabi, mga baryong parang kinalimutan ng panahon at lalo na ng liwanag. Noon, akala ko kwentong pantulog lang yon. Pero ngayon, iba na ang paniniwala ko. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang binatang tinatawag na Joel. Tahimik lang siya, simple at halos walang kaibigan. Lumaki siya sa mahirap na pamilya sa Maynila, ama na inabandona sila, inang may sakit, at dalawang kapatid na siya ang bumubuhay. Grade 1-0 lang ang natapos niya, pero marunong siyang maghanap ng paraan para mabuhay. Tricycle, construction, kahit anong trabaho, pinapasok niya, basta't may makain lang sila sa araw-araw. Hanggang isang araw, may lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki, mukhang taga-probinsya, may malalim na boses at kakaibang ngiti. Sa Barrio Candelaria, sabi nito, walang ilaw, walang signal, pero may trabaho ka. Taga-ayos ng bubong, taga-tabas ng damo, taga-linis ng bahay. Malaki ang bayad. Napakunot no si Joel. Walang ilaw. Sanayan lang yan. 3 araw ka lang dun. Sa dulo ng linggo, may 5,000 ka na. 5,000 para sa 3 araw. Sa hirap ng buhay nila, parang sagot sa dasal. Kaya kahit may kutob siya, tinanggap ni Joel ang alok. Kinaumagahan, sumama siya sa matanda, sakay ng lumat kumakalansing na jeep, papuntang baryo na ni minsan ay di niya narinig sa kahit anong mapa. Pagpasok pa lang nila sa baryo, ramdam na agad ni Joel ang bigat ng paligid. Ang langit ay kulay abo, ang hangin malamig kahit tirik ang araw. Mga bahay na yari sa kahoy, tahimik parang walang tao. Walang kuryente. Walang kahit anong tunog kundi langit-ngit ng dahon at huni ng mga uwak. Ang kalsada, maputik at makitid, parang bihirang madaanan. Pero tinanggap ni Joel ang trabaho. Inilagay siya sa isang lumang bahay sa gitna ng kakahuyan. Malaking bahay pero luma na. May kalawang na ang bubong at may samyo ng amag sa loob. Siya lang daw muna ang taong titira doon habang ginagawa ang trabaho. Ayon sa matanda, may susunod na manggagawa sa linggo. Pahinga raw si Joel pagkatapos ng 3 araw. Habang naglilinis siya, may mga bagay na unti-unting nagpaparamdam. Una, ang mga pako sa kahoy na sahig, palaging may tumutunog na parang yapak kahit wala namang dumaraan. Sumunod, ang orasan sa dingding na humihinto tuwing 2:00 na madaling araw. At sa gabi, may mga aninong dumaraan sa bintana. Akala niya noong una ay mga hayop lang, pero iba ang hugis, parang tao, pero hindi ganap na tao. Kinabukasan, dumalo ang tanging kabataang nakita niya sa baryo. Si Kiko, payat, kulot ang buhok, may madalas na ngiti kahit may lungkot sa mata. Umiwas ang mga mata ni Kiko sa bawat madilim na sulok ng bahay. Wala talagang kuryente rito. Tanong ni Joel. Wala. Matagal na. Hindi inaabot ng Meralco, too. Sabi nila, hindi raw dapat. Hindi ligtas. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti lang si Kiko, pilit. Sanayan lang. Baka bukas, masasanay ka na rin. Nagkasundo sila ni Kiko. Bawat hapon, dinadalhan siya nito ng pagkain. Sinigang, pritong tilapia. Minsan kahit tinapa lang. Nakakagaan ng loob si Kiko, aya kahit madilim ang paligid, kahit nakakakilabot ang gabi. Somehow, may konting liwanag si Joel sa presensya ng kaibigan. Ngunit sa 3 gabi, habang nagpapahinga si Joel sa itaas ng bahay, may narinig siyang mahihinang yabag sa ilalim. Akala niya si Kiko. Pero nang sumilip siya sa bintana, nakita niya may 3 nilalang sa labas ng bahay. Nakayuko, gumagapang, mabilis at wala silang mga mukha. Para silang nilikha ng gabi. Isa sa kanila, tumingin diretso sa kanya, kahit wala itong meta. Ramdam niyang tinititigan siya nito. Hindi siya makasigaw. Parang may nakabara sa lalamunan niya. Sumiksik siya sa ilalim ng kama at doon siya nakatulog sa takot, sa kaba at sa pagod. Kinabukasan, pagbangon niya, naroon na naman si Kiko. Bakit di ka bumaba kagabi? Tanong nito, tila nag-aalala. May nakita ako.
Nautal pa si Joel. Hindi normal. Kiko, ano ba talaga ang meron dito? Muling ngumiti si Kiko, pero hindi na ito gaya ng dati. Ngayon, may lungkot at takot na kasamang halo-halo sa kanyang titig. Parang may gusto siyang sabihin, pero pinipigilan ng kung anong bagay. May mga lugar talaga, bulong ni Kiko, na hindi dapat tinatambayan ng mga tulad natin. Pero minsan, kapag ang dilim ay naging tahanan, nagiging normal na rin ang kababalaghan. Bago pa makasagot si Joel, tumunog ang kampana sa may dulo ng baryo, isang mabigat na tunog na tila hindi na ginagamit sa matagal na panahon. Lahat ng ibon sa paligid ay biglang lumipad. Tumingin si Kiko sa direksyon ng tunog, saka tumingin kay Joel, seryoso na ngayon ang mukha. Simula na, bulong ni Kiko, at hindi mo na pwedeng umatras. Napalingon si Joel sa paligid at napansin niyang nag-iba ang itsura ng mga puno. Parang lumapit, parang mas madilim, parang mas buhay. At doon niya naramdaman ang unang malamig na hininga sa kanyang batok kahit wala namang tao sa likod niya. Simula nang marinig ni Joel ang kampanang iyon mula sa dulo ng baryo, parang biglang nag-iba ang tibok ng mundo. Tahimik pa rin ang paligid, pero hindi na ito ang dating tahimik na puno ng hangin at katahimikan, kundi isang uri ng katahimikang tila may tinatago. Arang may nakamasid. Pagkatapos na maikling pag-uusap nila ni Kiko, hindi na niya ito nakita kinabukasan. Wala sa usual na upuan nito sa tapat ng bahay. Wala sa tabi ng balon kung saan sila madalas umupo at magkwentuhan habang kumakain ng tinapay. Hinanap niya ito buong araw, pero walang gustong sumagot sa kanya. Ang ilan sa mga matatandang nakatira sa baryo ay umiiling lang kapag binabanggit niya ang pangalan ni Kiko, para bang hindi nila ito kilala o ayaw nilang maalala. Habang mag-isang naglalakad si Joel pauwi sa lumang bahay, napadpad siya sa isang masukal na daan sa likod ng simbahan. Madilim na kahit hapon pa lang. May matandang lalaking nakaitim ang nakaupo roon, nakaturok ang tungkod sa lupa, at tila hinihintay siya. Anong hanap mo, Hijo? Tanong na matanda, hindi tumitingin sa kanya. Kaibigan ko po. Si Kiko. Bigla pong nawala. Mahina ang boses ni Joel. Tumango ang matanda. Ay, ang batang may mata sa dilim. Hindi na nagsalita si Joel. Pero may bumangon na tanong sa loob niya. Anong ibig sabihin ng matanda? Anong mata sa dilim? Tumayo ang lalaki at naglakad papalapit. Nakita niya may mga anting-anting ito sa lig, luma, may hugis bituin, at may nakasulat na sinaunang baybayin sa paligid. Ang amoy nito ay pinaghalong usok, insenso, at kung anong damo. Ako si Mang Lakim, sabi ng matanda. Albularyo, ang huling natitirang tagapangalaga ng baryong ito. At ikaw, Joel, anak na Isidro, apo ni Lolo Temyong. Napaurong si Joel. Paano niyo po nalaman pangalan ko? Hindi lang pangalan mo ang alam ko. Alam ko rin kung bakit ka nandito. At hindi ito aksidente. Doon nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Joel. Noon lang niya muling naalala ang mga bulong ng nanay niya Deity. Noong gabi bago siya lumuwas. Iwasan mo ang baryong walang ilaw. Anito, huwag kang papasok sa baryo Candelaria, Joel. May kasaysayan tayo roon. May utang tayong dugo. Lolo mo ang dating bante ng mutiang itim. Patuloy ni Mang Lakim. Isang pirasong bato na may kakayahang itaboy ang dilim. Pero nang mawala ang mutya, dumilim ang baryo at nagsimulang bumalik ang inaanak ng kadiliman, ang pinakamalakas sa lahat ng aswang na nakatali sa lupang ito. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Joel. Aswang, tumango ang albularyo. Hindi lang basta aswang. Isa siyang dating diwata na isinumpa sa pagkakinain niya ang liwanag ng ibang nilalang. Ngayon, siya ang dahilan kung bakit hindi na umaabot ang kuryente sa baryo. At ngayon, muling lumalakas siya sapagkat narito ka. Nalito si Joel. Anong connect ko sa lahat ng to? Mula sa dugo mo, sagot ni Mang Lakim. Ikaw ang susunod na bante. Ikaw ang huling may karapatang hawakan ang mutya, at ikaw rin ang tanging makakatalo sa nilalang na iyon.
Itinuro ng albularyo ang isang lumang kahoy na kahon sa tabi niya. Nang buksan iyon ni Joel, nakita niya ang isang itim na kabib, maliit, parang walang halaga. Pero kapag tinapat sa liwanag, kumikislap ito ng baghaw at lila. Ito ang mutiyang hinahanap ng kadiliman. Sa oras na mahawakan kanya, wala nang makakapigil sa kanya. Kumalabog ang dibdib ni Joel. Gusto niyang tumakbo, tumangging maniwala. Pero bawat salitang naririnig niya ay tila may bigat ng katotohanan. At sa likod ng isip niya, may boses na bulong ng bulong. Hindi ka pwede umatras. Hindi ko po kaya. Wala akong alam sa ganito. Di nga ako marunong lumaban. Ngumiti si Mang Lakim, hindi ng pananakot, kundi ng pagunawa. Kaya kita tinawag. Hindi para pilitin, kundi para ipaalala. Ang lakas ay hindi agad dumarating. Pero ang simula ng laban ay sa pagtanggap. Habang nilalakad niya pauwi ang madilim na daan, bitbit ang mutya sa bulsa. Akiramdam ni Joel ay parang naglalakad siya sa pagitan ng dalawang mundo. Ang dating baryong tahimik lang ay tila nagbago na. May naririnig na siyang mga yabag mula sa mga puno. May mga aninong hindi tumitigil sa paggalaw. At sa salamin ng lumang bahay, minsan ay tila may mata siyang nakikitang nakasilip, hindi sa loob, kundi mula sa kabilang mundo. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang turuan siya ni Mang Lakim ng mga dasal, mga galaw, at mga pamahing pambalans ng enerhiya. Hindi ito mga teknikong maririnig mo sa kung sinong martial artist. Ito ay mga galaw ng mga tagabante ng liwanag, ng mga piniling humarap sa dilim. Hirap si Joel. Minsan nagagalit siya. Minsan gusto na niyang iwan na lang ang lahat. Pero sa tuwing isusuko na niya, may bumabalik na alaala, ang ngiti ni Kiko, ang gutom ng pamilya niya, ang mata ng nilalang sa dilim na tila kilala siya kahit kailan paman. Isang gabi, habang nag-iensayo siya sa tabi ng ilog, narinig niya ang isang tinig. Mahina, parang bulong. Joel, napalingon siya. Sa likod ng punong kahoy, may isang anyong babae, maputi ang balet, mahaba ang buhok, may mahinhin at mapanikhang aura. Isa itong diwata. Ang mutya sa bulsa mo. Hindi lang proteksyon. Ito rin ang susi sa daan na hindi mo pa nakikita. Bulong nito. Pero mag-ingat ka. Hindi lahat ng tumutulong ay kakampi. At hindi lahat ng kakampi ay totoo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Joel, nanginginig ang boses. Ngunit nawala ang diwata, para lang usok na tinanggay ng hangin. Naiwan si Joel sa dilim. Sa gitna ng ilog, bitbit ang kabibing mutya at ang lalong lumalalim na tanong sa kanyang puso. Simula nang makita ni Joel ang diwata sa may ilog, hindi na siya mapakali. Hindi lang dahil sa takot, kundi sa dami ng tanong na sumisiksik sa isipan niya. Lahat na nararanasan niya ngayon, ang mutya, ang bigat ng responsibilidad, ang mga aninong sumusunod sa kanya, ay hindi niya pinangarap ni hiniling man lang. Gusto lang naman niyang kumita para sa pamilya. Gusto lang niyang makawala sa hirap. Pero ngayon, parang unti-unti siyang hinihila ng mundong mas malalim pa sa simpleng gutom at kahirapan. Isang mundong may kadiliman na hindi niya alam kung kaya niyang harapin. Sa gabi-gabing pag-iensayo niya kasama si Mang Lakim, palaging may gumugulo sa kanya. Bawat dasal na inusal niya ay sinisingitan ng mga alaala, ang iniwang nanay, ang mga kapatid na umaasa sa kanya, at lalo na ang ama nilang biglang nawala. Isang gabi noong siya ay 8 taong gulang pa lang. Naalala niya pa ang huling gabing kasama niya ito. Inangakuan siya nito ng laruan. Hinaplos ang ulo niya at sinabing, magiging matatag kang bata, Joel. Darating ang panahon na ikaw ang magtatanggol sa lahat. Pero hindi na ito bumalik. Noon, galit lang ang naramdaman ni Joel. Galit at pangungulila. Pero ngayon may mga bagay na nabubunyag. Unti-unting bumabalik ang hinala niyang hindi simpleng pag-abandona ang ginawa ng ama niya. Lalo na't nabanggit ni Mang Lakim na ang kanyang lolo ang dating bante na mutya. At kung ganoon, baka ang kanyang ama ay may kinalaman din sa lahat ng ito. Minsan, sa gitna ng ensayo, napapahinto si Joel. Napapaluhod sa lupa. Kinakagat ang labi para hindi sumigaw.
Ayaw niya maramdaman ng iba ang bigat sa dibdib niya. Pero sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa lumang bahay, doon siya bumubuhos. Nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang kabibing mutya, habang pinipigil ang mga luha. Bakit ako? Bulong niya sa dilim. Bakit hindi na lang yung ibang may alam na, yung may lakas na? Bakit ako pa, na hindi ko nga kilala ang sarili ko? Arang tugon sa tanong niya, may marahang kaluskos sa labas. Kumabog ang dibdib niya. Tumayo siya, kinuha ang itak sa ilalim ng kama, at dahan-dahang sumilip sa bintana. Wala siyang nakita sa una, pero may mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Bigla, isang bato ang tumama sa bubong. Kasunod nito, isa pa, hanggang sa parang umulan na maliliit na bato. Ngunit ang kakaiba, hindi ito basta batong galing sa lupa. Ang iba ay may dugo, ang iba ay may parang nabubulok na laman. Napaetra si Joel. Hinawakan niya ang mutya, at tila nagsimulang uminit ito sa palad niya. Sa isang iglap, tumigil ang pag-ulan ng bato. Tahimik ulit, pero alam niyang hindi pa tapos ang banta. Kinabukasan, dinalaw siya ni Mang Lakim. Kita sa mukha nito ang pagkabahala. Nagsisimula ng kumilos ang nilalang, ani ito. Ginugulo ka niya para si Rain ang puso mo. Hindi lang katawan ang binabasag niya, kundi loob. Napayo ko si Joel. Hindi ko na po alam kung ano pa ang totoo. Lumapit si Mang Lakim at inilagay ang kamay sa balikat niya. Totoo ang nararamdaman mo. Totoo ang sakit. At mas lalo kang magiging totoo kapag natutunan mong harapin ang nakaraan. Mula noon, inilit ni Joel na intindihin ang kasaysayan ng pamilya niya. Sa tulong ng matandang albularyo, nalaman niyang may isa pang bantay noon. Dalawa silang laging magkasama. Lolo niya ang isa, at ang isa ay ang ama ni Kiko. Ngunit nang mamatay ang mutya, isa sa kanila ang pinaniniwalaang nagtaksil. Hindi malinaw kung sino, pero dahil nawala ang kapangyarihan, nagkawatak-watak ang pamilya at komunidad. Ang isa, tuluyang nagleho. Ang isa, nagtago. At ang mga anak nila, sina Joel at Kiko, ay tila itinadhanang magtagpo muli sa gitna ng nagbabalik na dilim. Habang lumalalim ang gabi, dumadalas din ang mga pag-atik. Isang hating gabi, nagising si Joel sa iyak ng bata mula sa labas ng bintana. Hindi niya alam kung halusinasyon o totoo. Pero sa pagkasilip niya, may nakita siyang batang babae, dugoan, nakatayo sa gitna ng putik, umiyak. Lumabas si Joel, may dalang mutya, sinundan ang bata hanggang sa gilid ng gubat. Pero nang makalapit siya, nag-iba ang anyo ng bata, naging matanda, tapos hayop, tapos wala na. Hangin na lang. At iniwan siyang nakatayo mag-isa, nilalamig, nanginginig. Pagbalik niya sa bahay, may kakaibang marka sa pinto, parang kuko na may apoy. At doon niya napagtanto, hindi siya pinapatay, sinusubok siya. Inasasayaw siya sa gilid ng kabaliwan. Gabi-gabi, inulit niya ang dasal. Nag-iensayo. Paulit-ulit. Pero sa puso niya, may bahagi pa rin gustong sumuko. Gustong umalis. Gustong bumalik sa Maynila, kahit sa gutom, kahit sa hirap. Hanggang isang gabi, muli siyang dinalaw ng diwata. May isa ka pang kailangang malaman. Bulong nito habang lumulutang sa harapan niya. Ang mutya ay bahagi mo. Hindi ito bagay. Hindi ito sandata. Isa itong alaala. Ng sakripisyo. Ng pag-ibig. Ang lahat ng iniwang sugat na kailangang harapin. At sa isang saglit, ipinakita sa kanya ng diwata ang isang alaala. Ang ama niya, duguan, sinusubukang ipagtanggol ang mutya mula sa mga nilalang na gustong bawiin ito. Nakita niya kung paanong isinakripisyo ng ama niya ang sarili, hindi dahil sa kahinaan, kundi sa pagmamahal. At doon, tuluyang bumagsak si Joel. Niyakap niya ang mutya, niluhuran ang sahig, at sa unang pagkakataon, himagulgol. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa. Hindi niya pinili ang laban, pero pinili siya nito. At sa dilim ng baryo, sa gitna ng katahimikan, isang halakhak ang umaling naungaw, hindi sa kanya, hindi sa diwata. Isang tawa na parang galing sa impyerno.
Alam niyang nagsisimula pa lang ang lahat. Simula nang makita ni Joel ang alaala ng ama niya sa tulong ng diwata, para bang nabuksan ang isang bahagi ng puso niyang matagal nang nakasara. Hindi pa rin siya sigurado sa lahat, pero ngayon, alam na niya kung bakit siya nandito. Hindi lang para sa pamilya niya sa Manila. Hindi lang para sa baryo, kundi para sa mga kasinungalingang kailangang tapusin at sa kadilimang kailangang harapin. Pero kahit pa unti-unti nang tumitibay ang loob niya, hindi pa rin nawawala ang takot. Tuwing gabi, parang mas lumalapit ang anino. Lahat ng sulok ng baryo may gumagalaw. Minsan habang kumakain siya, mararamdaman niyang may mata sa bintana. Minsan habang natutulog, may mga yabag sa bubong. Kahit pa may mutya na siya sa bulsa, ramdam pa rin niyang wala siyang panama kung sakaling harapin na nila ang tunay na panganib. Sa kalagitnaan ng mga gabing puno ng kaba, biglang muling nagpakita si Kiko. Hindi siya lumapit ng diretso. Nakita lang siya ni Joel mula sa kabilang bahagi ng kakahuyan, nakatayo, tahimik, parang nag-aalinlangan. Tumakbo si Joel. Kiko, sigaw niya. Saan ka nang galing? Akala ko. Hindi ko alam kung totoo pa akong buhay. Sagot ni Kiko. Halos pabulong, namamaos. May dinala ako, Joel. Baka makatulong sa'yo. Inabot ni Kiko ang isang maliit na kahon. Yari sa kahoy na tila matagal nang nakabaon sa lupa. Agbukas ni Joel, isang lumang patalim ang nasa loob. Gawa sa itim na bakal, may ukit ng baybayin sa makabilang gilid. Pag-aari, yan ang tatay ko noon, paliwanag ni Kiko. Bantay din siya, tulad ng lolo mo. Dapat ibigay ko yan sa'yo matagal na. Pero natakot ako. Tumango lang si Joel. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ramdam niya ang bigat sa tinig ni Kiko. Takot, agsisisi, at marahil hiya. Saan ka ba dinala? Tanong ni Joel. Sa pagitan, sagot ni Kiko. Sa lugar na parang panaginip, pero puno ng sigaw. May nilalang doon, hindi siya humahawak. Pero ang mata niya, parang sinusunog ang kaluluwa mo. Hindi na tinanong ni Joel ang detalye. Alam niyang may mga bagay na masyadong madilim para ay detalye. Pero sa mga mata ni Kiko, alam niyang hindi ito ordinaryong pagkaligaw. May hinipo sa kaluluwa ng kaibigan niya, at alam niyang maaaring mangyari rin sa kanya. Sa sumunod na araw, nagsimulang maghanda ang dalawa. Tinuruan sila ni Mang Lakim ng mga sinaunang galo, mga pananggalang, at mga dasal na ginagamit ng mga tagapangalaga noon. Si Joel hawak ang patalim. Si Kiko may dalang lubid na gawa sa hibla ng niyog at dahon ng banaba, panali sa nilalang na galing sa dilim. Pero kahit habang naghahanda, ang takot ay nananatili. Sa gabi, nagkwikwentuhan sila para maibsan ang kaba. Alam mo, Joel, sabi ni Kiko, hindi ko inakalang darating sa ganito ang buhay nating. Akala ko yung mga kwento na matatanda. Pantakot lang para huwag tayong gumala sa gabi. Tumawa si Joel, mapait. Ganyan din ang akala ko. Pero yung bangungot natin dati, totoo pala. At ngayon, tayo ang gumigising para harapin to. Tumingala si Kiko sa langit, madilim, walang bituin. Baka nga tayo na lang ang liwanag na natitira. Ngunit hindi na nila kailangang maghintay ng labanan. Unti-unting dumarating ang kalaban. Isang hapon, habang nag-iipon sila ng mga tuyong dahon para sa pang-ukit na ritual, napansin nilang dumidilim ang paligid. Hindi lang basta dapit hapon, ito ay dilim na parang dumadapo sa balat. Ang hangin biglang lumamig. Ang mga ibon sabay-sabay na lumipad palayo. Magsindi kayo ng apoy, sigaw ni Mang Lakim. Agad nilang sinindihan ang sanga ng kahoy. Ngunit hindi pa man umaapoy. May sumipol sa hangin, isang matinis, mahaba, at parang galing sa lalamunan ng nilalang na hindi tao. Tumingin si Joel sa gubat. Doon niya nakita ang anino. Hindi buo ang anyo. Kira-piraso. Para bang usok na may hugis. Pero ang mga mata, kulay pulang apoy. Mang Lakim, pabulong na tawag ni Joel, nanginginig. Ano yun? Hindi pa siya, pero iyon ang anino niya. Abiso lang yan na papalapit na siya. At sinusuka ka na.
Tila nanigas si Joel. Kahit anong tapang ang sinubukang buuin sa puso niya, ngayon ay tila unti-unting nababasag. Sa sumunod na mga araw, mas dumalas ang mga babala. May mga hayop na natatagpuang patay sa paligid, walang dugo, tuyot ang balet, para bang sinipsip ang kaluluwa. May mga matatandang biglang hindi makalakad, at ang ilan, nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi nila alam. Ang simbahan sa gitna ng baryo ay biglang bumagsak isang gabi, kahit walang lindol o ulan. Sa gitna ng gumuhong altar, isang marka ang nakita, bilog na may mata sa gitna at apoy sa palibot. Palatandaan, yan, sabi ni Mang Lakim. Ang sentro ng baryo ay pagmamay-ari na niya. Hindi na nakakatulog si Joel ng buo. Kahit nakahiga, laging gising ang isip niya. May kaba sa bawat hangin. May takot sa bawat anino. At kahit kasama si Kiko at Mang Lakim, alam niyang sa huli, siya ang titingin sa mata ng dilim. Hindi pa tayo handa, sabi niya minsan gabi. Wala nang handang tao, sagot ni Mang Lakim. May mga pinipili ang dilim, pero mas malakas ang pinipili ng liwanag. Isang gabi, habang nakaupo si Joel sa harap ng apoy, hawak ang patalim at ang mutya, naramdaman niya ang pagtibok ng lupa. Hindi lindo, hindi hayop. Ito ay pagdating ng isang bagay. At sa hangin, may pabulong na tinig. Malapit na ako. Hindi na alam ni Joel kung ilang gabi na siyang gising. Sa bawat oras na lumilipas, palakas ng palakas ang pakiramdam niyang may isang bagay na darating. O baka nga, andiyan na, pero nagkukubli pa sa dilim. Ang apoy sa harap ng bahay ay halos hindi na namamatay. Gabi-gabi, siya at si Kiko ay nagbabante, habang si Mang Lakim ay patuloy sa pagukit ng mga anting-anting at pananggalang. Lahat sila, tahimik, hindi na gaya noong una na may biruan pa kahit papaano. Ngayon, kahit ang mga ngiti nila ay may halong kaba. Isang madaling araw, habang umigib si Joel sa balon, may narinig siyang mahina pero pamilyar na boses. Joel, napatigil siya, tumalikod, at sa dikalayuan, nakita niya ang isang siluetang lumalakad mula sa kakahuyan. Babae, payat, mahaba ang buhok, putlang-putla ang balat. Nanay, bulong ni Joel, hindi siya makapaniwala. Ang ina niya dapat nasa Maynila. May sakit, hindi makalakad ng maayos. Pero ngayon, nakatayo ito sa harap niya, tuwid ang likod, at nakatingin sa kanya na parang hindi siya kilala. Uwi na tayo, anak, sabi nito, may lamig ang tinig. Tama na, Yen. Hindi mo kailangang gawin to. Paano kayo nakarating dito? Nanginginig na tanong ni Joel. Sinong nagsabi sa inyo? Ngunit hindi sumagot ang babae. Bagkus, ngumiti ito, isang ngiting malamig at may mga matang walang luha. Sa isang iglap, biglang lumabo ang paligid at nagbago ang anyo ng babae. Ang mukha nito ay tila nabura, naging anino, at nagmistulang usok na tumausik sa hangin. Tumakbo si Joel pabalik sa bahay, habol ang hininga. Sinalakay na nila ang alaala mo, sabi ni Mang Lakim nang ikuwento niya ang nangyari. Sinusubukan kanilang wasakin mula sa loob. Pero ang mukha ng nanay ko, totoo yon. Ganoon sila. Ginagamit ang minamahal mo laban sa'yo. Kinagabihan, muling nagtipon ang tatlo. Tahimik si Kiko, tila hindi mapakali. Panay ang iwas ng tingin kay Joel. May problema ba? Tanong ni Joel. Wala, sagot ni Kiko, pero hindi siya tumingin sa mga mata nito. Nagduda si Joel, pero pinili niyang manahimik muna. Ngunit hindi na niya napigilang magtanong kinabukasan nang mapansin niyang wala sa altar ang patalim na bigay ni Kiko. Nasaan yung itok? Nawala, sagot ni Kiko. Siguro naiwan ko sa gubat kagabi. Hindi mo basta iwan yon, Kiko. Alam mong mahalaga yun. Dito na nanlaki ang mata ni Joel. Lumingon siya kay Mang Lakim at saka kay Kiko. Anong hindi niyo sinasabi sa akin? Tahimik. Hanggang sa tuluyang nagsalita si Mang Lakim. Joel, kailangan mong malaman. Hindi lang ikaw ang may koneksyon sa mutya. Hindi lang ang pamilya mo ang nakatali sa sumpa ng baryong 2. Tumingin siya kay Kiko,
nang ngayon ay napayo ko, tila gustong maglaho. Si Kiko, patuloy ni Mang Lekim, ay anak ng tagapangalaga, pero hindi lang basta bante. Siya ang anak na nagkanulo. Tumeo si Joel. Galit at takot ang gumapang sa katawan niya. Anong ibig mong sabihin? Siya yung dahilan kung bakit nawala ang Mutya Deity. Yung ama niya, hindi makatingin si Kiko. Hindi ko alam noon. Bata pa ako. Pero lumoki akong binabantayan. Tinatago sa mga nilalang. Dahil sabi nila, sa dugo ko, may bahagi ng dilim. Joel, hindi ako kalaban mo. Pero totoo, may dugo akong hindi ko naintindihan. Umetra si Joel. Nalilito, nasasaktan. Kaya mo ako tinulungan? Para, tiyakin na makukuha niyo uli ang mutya. Hindi. Joel, totoo ang lahat ng sinabi ko. Tinulungan kita dahil gusto kong tapusin ang kasalanan ng ama ko. Ayokong masayang ang pagkakataong ito. Ngunit bago pa makasagot si Joel, biglang lumindo. Malakas. Mula sa lupa, may sumabog na itim na usok. Tumeo si Mang Lekim. Nagsimula na. Mula sa lupa, may umusbong na mga ugat na kulay abo, gumagapang papalapit sa kanila. Ang mga puno sa paligid, tila nalalanta, ang hangin ay bumigat. At sa gitna ng dilim, may unti-unting lumilitaw na hugis, mahaba ang buhok, tayat ang katawan, ngunit hindi na tao ang anyo. Ang mga mata nito'y puting-puti, walang itim, at ang bibig ay parang wala ng laman kundi ngipin. Siya ang nilalang, ang ina ng anino. Joel, mahinang tawag ni Kiko. Patawarin mo ako, pero may isang bagay pa akong hindi nasasabi. Anong yon? Hindi ikaw ang susi, kundi ang mutya sa'yo. Naguluhan si Joel. Anong ibig mong? Ngunit bago niya matapos ang tanong, himawak si Kiko sa bulsa niya at hinugot ang mutya. Sa isang iglap, himigpit ang hawak nito at nakita ni Joel kung paano nagsimulang magliwanag ang palad ng kaibigan niya. Ang mutya ay hindi tumugon kay Joel. Ngunit sa kamay ni Kiko, tila ito'y nagising. Sa dugo ko, naroon ang tinik ng kadiliman. Pero baka ako rin ang tanging pwedeng magdala ng liwanag nito hanggang wakas. Mang Lekim, sigaw ni Joel. Ano to? Bakit hindi ko alam? Ngunit bago makasagot ang matanda, isang malakas na hangin ang dumaan. Napalipad ang mga dahon, napaurong sila sa lakas ng alon ng enerhiya. At sa kalagitnaan ng kaguluhan, narinig ni Joel ang tinig ng nilalang. Ang liwanag ay nilikha para kainin ng dilim. Kahit anong pagtatanggol niyo, magwawakas din sa akin. Tumingin si Joel kay Kiko. Ngayon ay parang nagliliyab ang buong katawan sa baghaw na apoy. At sa kanyang puso, isang tanong ang pumintig. Umalingaw-ngaw sa hangin ang huling sinabi ng nilalang, ang ina ng anino, at parang tumigil ang oras. Sa paligid ni na Joel, Kiko, at Mang Lekim, unti-unting nalalanta ang mga halaman, natutuyo ang lupa, at ang hangin ay parang sumisigaw ng pagdurusa. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Kiko, hawak ang mutya sa kanyang palad ng gayo'y naglalabas ng baghaw na liwanag. Nanginginig ang buong katawan niya, pero hindi niya binibitawan. Si Joel naman, nakatitig sa kaibigan, hindi alam kung tiwala pa ba ang nararamdaman o takot. Kiko, mahinang bulong ni Joel. Ano na ang ginagawa mo? Hindi ko alam kung sapat to, sagot ni Kiko, pinipigil ang luha. Pero kung may paraan para tapusin to, ay sa huling pagkakataon, susubukan ko. Sumugod ang nilalang. Ang katawan nito mahaba at kumikilos na parang usok ay lumutang sa air. Ang mga kamay ay mistulang kuko ng hangin at sa bawat kilos niya ay may kasunod na pagyanig sa lupa. Tumakbo si Joel, hawak ang patalim, sabay sigaw ni Mang Lekim ng dasal mula sa kanyang bibig. Mabilis, matalim, habang isinusugat sa balet ang isang anting-anting. Hindi lang lakas ang laban dito, Joel, sigaw ng albularyo. Puso ang tunay na sandata. Ngunit bago pa makalapit si Joel, himarang si Kiko at iniangat ang mutya. Sa isang iglap, biglang sumiklab ang liwanag mula sa mutya.
isang bahaw na sigaw ng enerhiya na tumama sa nilalang. Napaurong ito, napasigaw na malalim, isang sigaw na hindi galing sa bibig kundi sa mismong kadiliman. Pero hindi pa tapos. Muli itong sumugod, at sa pagkakataong ito, diretsong tumama kay Kiko. Tumilapon ang kaibigan, bumangga sa puno, at nawala ang mutya sa kamay niya. Kay, sigaw ni Joel. Tumakbo siya, pinulot ang mutya at hawak ang patalim. Lahat ng takot niya, lahat ng pagdududa, lahat ng sakit na dinadala niya mula pagkabata, pinilit niyang ibuhos sa mismong kamay na ngayon ay tatayo sa harap ng pinakamatinding dilim sa buhay niya. Kung totoo ngang ako ang pinili, bulong niya, hindi ko natatakbuhan. Tumakbo si Joel papunta sa nilalang, habang sinisimulan ni Mang Lakim ang huling bahagi ng dasal. Mula sa lupa, sumulpot ang liwanag na bilog, isang sinaunang simbolo, pangtatak sa kadiliman. Sumigaw ang nilalang. Tila nasasaktan. Lumalakas ang pag-ikot ng hangin, tila bagyong nilikha sa loob ng baryo. Ngunit hindi na umetras si Joel. Tama na, sigaw niya. Hindi mo na kami makokontrol. Hindi na kami madidiktahan ng takot. Binaon niya ang patalim sa puso ng nilalang, habang hawak-hawak sa kaliwa ang mutya. Isang matinding pagsabog ng liwanag ang sumiklab, puting liwanag na bumalot sa buong paligid. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang mundo. Nang magising si Joel, nasa lupa siya, duguan ang braso at basag ang patalim. Ang mutya ay wala na sa kanyang kamay. Kiko, mahinang tawag niya. Naroon si Kiko, nakaupo sa tabi ng puno, may sugat sa noo at dibdib. Mahina ang hininga pero buhay pa. Natapos na ba? Tanong nito, halos pabulong. Hindi ko alam, sagot ni Joel, halos lumuha. Pero andito pa tayo. Buhay pa tayo. Lumapit si Mang Lakim, pagod, nanginginig, ngunit may payapang ngiti. Ang nilalang, tinanggal natin ang katawan niya. Pero ang ugat ng dilim ay hindi nawawala sa isang laban lang. May iniwan siyang bakas. Baka bumalik pa siya. Pero ngayon, nanalo kayo. Napahinga si Joel ng malalim. Ngunit sa likod ng pag-asa, may naiwan pa ring tanong. Bakit sa huling sandali, hindi sa kanya tumugon ang mutya kundi kay Kiko? Bumalik ang mga alaala, ang mga mata ng ama niya, ang pagtakbo nito noon, ang mga bulong ng nanay niya tuwing gabi. At ang mutya, tanong ni Joel. Wala na, sagot ni Mang Lakim. Ginamit mo na. Baka bumalik sa ibang anyo. Sa ibang panahon, dinala nila si Kiko sa ilalim ng kubo habang nagpapagaling. Si Joel, tahimik lang sa gilid. Walang salita ang makapuno sa bigat na nararamdaman niya. Joel, mahinang tawag ni Kiko. May huli akong sasabihin. Tumingin siya rito. Nang hawakan ko ang mutya, may nakita ako. Hindi lang alaala, kundi ang hinaharap. At nakita kitang mag-isa, sa gitna ng gubat, hawak ang isang bagong anyo ng liwanag. Anong ibig mong sabihin? Baka di pa to ang huli. Hindi na sumagot si Joel. Tumayo siya, lumabas sa kubo, at tumingin sa langit. Wala pa ring bituin. Pero ang hangin, malamig, ngunit payapa. At sa tabi ng ilog, sa putikan, may bakas ng paa. Hindi kanya, hindi ni Kiko. Maliit, parang paa ng bata. At sa dulo nito, may iniwang piraso ng kabib, kulay abo, ngunit may bahid ng baghaw. Napakapit si Joel sa dibdib niya. Ang laban ay tapos na, pero ang digmaan ay hindi pa. Makalipas ang ilang araw mula sa laban, tuluyang bumalik ang katahimikan sa baryo. Wala na ang malalakas na hangin, wala na ang mga nilalang na gumagala tuwing dilim. Ngunit kahit paanong katahimik ang bumalot sa paligid, ramdam ni Joel na may kulang, may naiwan. Sa loob na maliit na silid ng kubo, binabantayan niya si Kiko ng gayo'y unti-unti nang nakakagalaw. May benda ang balikat, may pasa sa mukha, pero ang mga matanto'y buhay, may lalim, may bigat, pero hindi natakot. Kamusta pakiramdam mo? Tanong ni Joel habang pinipigang muli ang lampin sa palanggana. Parang binangungot ng gising, sagot ni Kiko, pilit ang ngiti. Pero at least, buhay pa. Tahimik. Walang sumunod na salita.
Si Joel ay tumingin sa bintana, sa liwanag ng araw na dahan-dahang bumabalik sa baryo. Ilang linggo pa lamang siya roon, pero parang dekada ang binilang ng mga nangyari. Ang dating kagubatang kinatatakutan niya ay tila naging parte na ng sarili niya. Naalala mo nung una tayong dumating dito, bulong ni Joel. Parang gusto ko na agad umalis. Kaya nga, sabay tawa ni Kiko. Ako naman, akala ko adventure lang too. Hindi ko inakala may bahagi pala ng kwento ko ang mabubuksan dito. Napatingin si Joel sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Joel, mahina pero seryosong wika ni Kiko. Hindi ko nasabi noon, pero may parte ng pamilya ko galing dito. Yung lolo ko, siya ang dating bantay ng mutya. Inasa niya sa tatay ko. Pero hindi tinanggap ng tatay ko yung tungkulin, kaya yon kumalat ang dilim. Parang biglang nanlamig ang paligid. Akala ko simpleng trabaho lang to. Pero totoo palang ako rin ang dahilan kung bakit bumalik ang ina ng anino. Hindi ka agad nakasagot si Joel. Pero kung hindi dahil sa'yo, wala tayong ngayon. Hindi tayo nakalaban. Hindi natin naipasa yung mutya. Kiko, tinanggap mo pa rin kahit masakit. Napapikit si Kiko. Kasi ikaw din tinanggap mo rin. Kahit maraming tanong. Kahit may sugat ka rin. May sugat na si Joel. Hindi lang sa katawan kundi sa puso. Iniwan siya ng tatay niya noong bata pa siya. Lumoki siyang pakiramdam ay walang halaga. Pero sa baryong ito, kahit sandali lang, naging mahalaga siya. Nang lumabas siya ng kubo, sinalubong siya ng mga taga-baryo. Hindi na siya tinuturing na dayuhan. May mga ngiti, may pasasalamat. Lalo na si Aling Rosa, ang matandang babae na dati laging padabog ang tingin sa kanya. Joel, wika na matanda. Maraming salamat. Hindi mo alam kung anong kabutihan ang dinala mo sa amin. Napakamot si Joel. Hindi lang ako. Si Kiko, si Mang Lakim, lahat tayo. Pero ikaw ang tumayo sa gitna ng dilim. Sabi na matanda. Ikaw ang pumili. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, muling bumalik sa isipan niya ang kabibing naiwan sa putikan. Pinulot niya ito noong araw ng labanan, kulay abo, may bahid ng baghaw. Itinago niya iyon, hindi alam kung bakit. Ngayon, sa liwanag ng buwan, kumikislap ito na parang buhay. Maya-maya ay lumapit si Mang Lakim, dala ang kanyang tungkod. Hindi lahat ng laban ay may tiyak na wakas. Joel, wika niya. Minsan, iniwan tayong sugatan para ipaalala na may halaga ang pinaglabanan natin. Tumingin si Joel sa kanya. Sa palagay niyo po, babalik pa yung nilalang? Baka hindi, sagot na matanda. Pero ang tunay na tanong, handa ka ba kung mangyari ulit? Tahimik si Joel. Tiningnan niya ulit ang kabibi sa kanyang kamay. Sa totoo lang hindi ko alam, amin niya. Pero kung may isa mang bagay akong natutunan, ayokong mabuhay sa takot. Kung may kadiliman man na babalik, haharapin ko. Tumango si Mang Lakim. Yan ang puso ng isang tagapangalada. Bumalik si Joel sa kubo kinabukasan. Nakahanda na ang mga gamit nila ni Kiko. Aalis na sila kinabukasan. Pero alam niyang kahit pa bumalik sila sa dating buhay, wala nang dating sa kanila. May binago na ang karanasan. Sa huling gabi nila sa baryo, naglakad sila ni Kiko patungo sa buro, sa lugar kung saan unang nagsimula ang lahat. Tahimik ang paligid. Joel, sabi ni Kiko, salamat. Hindi ko to kakayanin kung hindi dahil sa'yo. Wala yon, sagot ni Joel. Pareho tayong lumaban. Nagpalitan sila ng tahimik na ngiti. Bago sila bumaba ng buro, huminto si Joel. Kinuha niya ang kabibi sa bulsa at inilagay ito sa lupa, sa ilalim ng isang puno. Para sa susunod, mahina niyang bulong. Kung sakaling kailanganin ka ulit, andito lang kami. At habang lumalayo sila sa buro, may munting liwanag na kumisap mula sa ilalim ng lupa. Hindi nakakasilo, pero sapat para ipaalala na hindi pa tapos ang lahat. May mga laban tayong hindi natin pinili. Pero minsan, sa mismong pagharap natin sa takot, doon natin natatagpuan kung sino talaga tayo.